anak, wala na silang alak. So maliit siguro ang budget o sobrang daming tao ang dumating basta't kulang ang alak. At ano ibig sabihin niya? No wine means happiness would be significantly diminished. Mawawalan sila ng masarap na inumin, pampasaya sa halakhakan, pampasigla sa mga sayawan. Wala na. So ano, uwian na. Biglang malalagot ang kasiyahan, mapapawi ang panandalian man lang na pahinga at balik sila sa kanyang tedious, hardworking lives. Kaya napansin agad ito ni Nanay Mary, pumunta siya kay Jesus, wala na silang alak. There is an unsaid, do something. Kailangan matuloy ang party. Kailangan hindi mo na mag-uwian. Kailangan ang kaligayahan ay malubos. Kawawa mga tao. Babalik na naman sila sa kanyang mga napakahirap na pamumuhay. John 2, 4-5. Jesus replied, Mother, my time hasn't come yet. You must not tell me what to do. Mary then said to the servants, do whatever Jesus tells you to do. Sabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo sa akin ito, ginang. Ako na ang bahala dito. Pero sabi ni Maria sa kanyang mga kasamahan doon, mga katulong, mga utusan, kung ano man ay paggawa sa inyo, gawin ninyo. So, Nanay Mary believed that Jesus would willingly do something to keep, to extend, and to heighten the people's happiness. This is the first recorded intercession. It was not something that many people would consider profound or religious or heavenly. It was to do something about the wine that suddenly ran short of supply. John 2:6. At the feast, there were 6 stone water jars that were used by the people for washing themselves in the way that their religion said they must. So may mga tapayan dong bato, tulad ng mga tapayan dito sa Pilipinas noong nakaraang mga panahon, pinupuno ito ng tubig, panghugas nila sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga paa, sa kanilang mga mukha, bago sila magsimula ng mga ritual at mga dalangin, tulad ng ginagawa ng mga Muslim hanggang sa ngayon. Naguhugas sila. Ritual washing. Ang mga ito, sabi ng Tagalog version, ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. So may mga tapayan doon, pero ang gamit doon pang relihiyoso. Hindi sila common mga jars. Sila ay para sa religious purpose at nakalaan sila para doon lamang. Kaya dito sa okasyon na maraming tao, maraming mga ngailangan ng tubig, mga panghugas, mga iinumin, mga nakataob yung mga tapayan, hindi ginagamit sa ganitong mga activities. So nandun daw at merong malalaking tapayan mga nakataob doon. John 2, 7-11. Jesus told the servants to fill them to the top with water. Kailangang punuin. Sabi ni Mary sa servants, sundin niyo kung nagpagawa sa inyo. At sabi ni Jesus, punuin ninyo, umigib kayo ng tubig at punuin niyo ang mga banga na ito hanggang umapaw. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang tubig ang mga banga. At pinulungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin niyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam yan ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaki ikinasal at sinabi, masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain yung mababang uri. Ngunit sa huli niyo nilabas ang masarap na alak. Sabi nitong Major Day, chief waiter, kakaiba kayo ha, sikat kayo ha. Yung iba, yung konting mamahaling alak, yun ang una. Para gutom pa yung mga tao, uhaw pa, sensitive pa sa lasa, ma-appreciate yung mahal na alak. Pero pag medyo nakakalimot na, sumasaya na, nabubusog na,
Hindi na nila mapapansin yung quality ng alak. Doon yung inilalabas yung mumurahin. Pero kayo mas may ilalabas pa pala kayong mas masarap. Nasa panghuli pala ang mas masarap pa. Humanga yung tumikim. Pinapatikim sa kanya bago i-serve. Parang sa mga handaan ngayon, pag sa restaurant o ikaw yung host, papatikim muna sa'yo nung waiter kung ikaw yung parang magbabayad ng dinner. Sa'yo muna ipapatikim yung wine kung approve mong i-serve. So inapprovean at sabi niya, kahanga-hanga, superior wine. Hindi ako nakakita ng mga ganitong mga kagawian na saka pala may mas masarap pa. So in other words, the water that was turned into wine by Jesus was far superior to the original wine that was served. Ang nangyaring ito sa Cana, sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Unang himala, unang intercession, unang pakiusap, alak. Many religious people would want something more profound, more spiritual, more symbolic or meaningful. But this is precisely the message of the story. Ano ang mga lessons na immediately ay napakadaling mapulot sa kwentong ito? Making and keeping people happy, giving people pleasurable enjoyment, making life delicious was Nanay Mary's concern and object of intercession. Hindi niya inilapit ang mga may kapansanan, ang mga lumpo, ang mga bulag. Hindi niya inilapit ang political situation ng bansa. Hindi niya inilapit ang mga kasalanan ng mga prostitute. Ang inilapit niya, sabi niya, wala nang anak, dapat magkaroon. That making life delicious is a noble and godly intention. Na hindi ito dapat masamain tulad ng ginagawa ng mga maraming relihiyoso ngayon. Bawal sumaya kasi maka-Diyos ka. Can you imagine that this was the first intercession that Mary did and this was the first miracle that Jesus did and it was about extending a party? That making and keeping people happy was what Jesus did. And it is what Jesus does. Kaya sabi ng 1 John 10:10, a thief comes only to rob, kill, and destroy, which is the work of Satan. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. At sabi sa Tagalog, magkaroon sila ng buhay na masaganang lubos. So ang pagnanakaw ng kaligayahan, kasaganaan, kasiyahan ay gawa ni Satan, which sadly is gawa ng maraming relihiyoso sa mahabang panahon. Tanggalan ng happiness, tanggalan ng pleasure, puro pagtitiis, puro pagtitika, puro pagtitimpi, puro pagpapahirap sa sarili, paghampas sa sarili, pagsasakripisyo, pagpapagutom sa digestive system, ang naging master trabaho ng religion. Taliwas na taliwas sa unang himala ni Jesus at sa unang inilapit ni Nanay Mary kay Jesus. So Nanay Mary's intercession with Jesus was for the people's common pleasure. Call it vulgar pleasure if you must. It was for the people's practical well-being and not for some mechanical religious ritual. And to think na ang ginamit sa paggawa ng alak ay mga banga na pangrelihiyon lamang. That was very, very revolutionary. It was a big, big statement. The jars were for the use in religious ritual, but they were used to make wine. What a transformation Jesus was introducing into the spiritual life of the people. Kung may mga conservative doon, ma-offend. Banal na ba nga? Hindi pwede. Parang nung araw sa maraming mga conservative churches, kahit na mga Bible-based evangelical churches, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang performance doon sa may harapan kasi yun ay banal na dako. Ang pwede lang mangyari doon, choir and message.
Hindi ka pwede mag-present ng mga play, mga creative presentation, lalo dance. No. Kasi nga, ina-equate nila ang kabanalan sa ganong uri ng konserbatismo. Another lesson, the miracle was obtained by Mary's belief in Jesus. Meron siyang paniniwala kay Jesus that Jesus' heart is kind and that Jesus' power could do what was needed. The miracle was obtained by Mary's stubborn faith. Hindi ko alam kung bakit napakarami mga born-again Christian, binabaliwala si Mary. Minsan nga, ini-ignore pa at impolite pa sila whenever they mention her. Of course, you should worship only God and you should pray only to God, but Mary should be respected. She was the mother of the Lord, at least in earthly terms, and she was always right in her dealings with Jesus. Well, nearly always right. But it was Mary's stubborn faith. Kasi sabi ni Jesus, Ginang, sa akin yun na iwabaya yan. At sa English nga, mas prangka. Do not tell me what to do. But Mary insisted, sabi niya, sundin niyo ha, kung ano ipapagawa sa inyo. It was stubborn faith. And the miracle was obtained by Mary's clear instruction to the servants. Nakahanda ang puso niya na magkakaroon ng himala. Kahit sa simula ay parang hindi tinanggap yung sinasabi niya, anong malay natin kung isa lang pala yung test or pagsubok ng kanyang pananalig. Pero sabi niya, kung ano man ipagawa sa inyo, gagawin ninyo. And the miracle was obtained by the servants' faithful obedience, first to Mary, but for Mary, for them to obey Jesus. Hindi si Mary lamang ang sinunod nila. Yung sabi ni Mary, nasundin nila ang ipapagawa ni Jesus. So at the end of the day, si Jesus talaga yung masusunod. And it was the servants' faithful obedience to Jesus when Jesus said, fill the jars with water. Hindi madaling sundin ng utos ni Jesus to fill the jars with water. Unang-una, umaandar na yung pagtitipon. Saan ka kukuha ng tubig? Sa balon. Malayo yun sa bahay nila. Hindi ka naman basta magbubukas lang ng gripo, lalabas na yung tubig. Iigibin yun. Malalaki mga banga, pupunuin mo. At ang bilin pa, dapat umaapaw. So, magkatrabaho na naman sila. Tapos na dapat yung preparation nila eh. Nanonood na sila nung nangyayaring party, nakikikain-kain na rin siguro sila. Tapos magkatrabaho na naman sila, but they obeyed. So as you can see, the miracle was obtained by teamwork. The request of Mary, the stubborn faith of Mary, the obedience of the servants, and Jesus' power. All of that worked together to turn water into wine. But not only that, to turn religious jars into jars of happiness. Hindi lang tubig ang binago, yun ding banga na bago ang kanyang purpose. So isang magandang lesson sa atin mga kapatid is do a Nanay Mary. Be sensitive to people's lack, to people's needs. May isang nanay, isang babae na nakabukas ang mata niya sa pangangailangan ng mga bisita. Maaaring ang kamag-anak nila doon yung lalaki, kaya mas responsible sila sa ikabubuti ng pagtitipon. But she was sensitive to the people's needs and to the practical needs of the people.
This is Jesusness in action. Hindi ka lang basta nalilibang sa kasiyahan. Nakikiramdam ka kung anong kulang sa kapwa. Kung anong kailangan pa nila. She was sensitive to the people's lack and needs. But these people here could be in our lives, could be others, like your neighbors, your co-workers, and your friends. Yun yung equivalent ng others noon. Dumalo sila sa pagtitipon, kasama natin sila ngayon sa ating buhay. Anong need nila? Sensitive ba tayo doon? O mga anak, anong need ng mga magulang nyo? Binibigyan nyo ba ng sustento? Regular ba? Sapat ba? Aba, makiramdam naman kayo. Anong need ng inyong biyanan? Hindi lang yung sarili nyong nanay, yung binan nyo rin. Dapat pinapakiramdaman nyo rin yan. Anong need ng inyong mga hipag, mga bayaw, ng ating mga katrabaho, mga manager? Anong need ng mga empleyado ninyo? Baka naman kayo lang may privilege, kayo lang may bakasyon, kayo lang may representation, tapos sila wala na. Ito yung tinuturo sa atin ng kwentong ito. Mary was sensitive to the needs of others. And others could be family, your partner, your child, your parent, yung kapatid mo. May need yan. At hindi naman lahat ng may need nakakapagsabi. Maraming makapal, pero mas maraming manipis pa rin, hindi makapagsabi. Bago makapagsabi sa'yo, katakot-takot na katatime, mainit ba ulo? Nakatulog ba? Paikot-ikot pa? Aba, mahirap magpalakas ang loob para magsabi. Tapos pag nagsabi, tatanggihan mo pa. Yung nagsabi lang, dapat hindi na natin tinatanggihan. Don't let anyone go home empty-handed. Kung hindi mo man maibigay yung buong kailangan niya, magbigay ka ng konti. Humihiram sa'yo ng 3 million, sabi mo, alam mo, medyo kulang ang pondo ko. Oh, ito ang 10 pesos. Pang tricycle mo pa uwi, meron man lang, wag zero. And that people there could be you. Are you sensitive to your needs? O baka tayo ay in self-denial, kunwari walang need. Kunwari masaya, malungkot naman pala. Kunwari kontento, hindi naman pala. Tayo yun eh. Kaya ang kwento, nalagay sa Biblia para pag-aralan natin, hindi para tayo mag-aral ng history. This is current events. And that's how you make the Bible become alive. When you turn yourself into one of the characters, or some of those characters, and then make the story apply to your need, to your situation today. So ano ang kulang sa kanila ng mga tao sa ating paligid? Ano kaya ang kulang at kailangan mo, kapatid? Bakit ito ang unang himala? Bakit ito ang unang intersection? The message is clear. Ang dapat inuuna ng mga relihiyoso hindi ritual, hindi jars for ritual, hindi legalism, hindi pagsikil sa kasiyahan. Ang dapat inuuna ng mga tunay na makadiyos ay ang kasiyahan ng kapwa. Lalo't ang kasiyahan na ito, hindi naman masama. Ang dapat inuuna ng tunay na makadiyos ay maging sensitive sa pangangailangan ng iba. Hindi yung laging pilipit na nga yung tao, needy na nga, pagkatapos pipigain mo palalo sa dami ng mga hinihingi mong kontribusyon at abuloy. Paano ka naging sensitive nun? Sensitive ka sa tao. Yun ang dapat unang effect sa atin ng ating pananalig, ng ating pananampalataya. Hindi yung sisikilin mo sila, kundi hahabaan mo pa ang kanilang kaligayahan at kung kinakapos ay gagawa ka pa ng paraan para sila sumaya. Dumating si Jesus para magpasaya ng tao, hindi para magpalungkot. Dumating si Jesus para bigyan tayo ng bagong kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. And of course, believe in Jesus. Believe that Jesus wants people, that Jesus wants you happy. It will inform your spirituality. It will frame your mindset. Kung alam mo from the beginning that the first miracle of Jesus was to make people happy. To extend a party. To turn cold jars into jars that dispensed happiness. To bring heaven down to earth, thy kingdom come. A kingdom that is full of life, a kingdom that is full to the brim
umaapaw sa kasiyahan. Not to demonize enjoyment and not to demonize happiness when it is not against God's basic moral law. So like Nanay Mary, look at the world and look at others through that frame of faith. What frame of faith? That Jesus wants people happy. That God the Father wants Jesus to be an instrument of happiness. That Jesus was sent to make our lives full and meaningful. To add, not to take away from life. And like Nanay Mary, pray in that frame of faith. Bakit nakiusap si Mary kay Jesus? At bakit ipinilit niya? Nananalig siya na yun naman talaga ang puso ni Jesus eh. So you pray according to God's will. And when we pray according to the will of God, He hears us. That's why that water became wine. And remember this, yung mga lampas na sa langit na kabanalan, pray even for just wine. Yun nga ang unang intercession eh. Yun ang unang himala. Ibig sabihin, hindi yun maliit na bagay. At hindi yun masamang bagay. Ang masama ay nagkalasing-lasing ka na, nanakit ka na ng tao, nakapatay ka na, nag-drive ka, nakasagasa ka, yun. But wine, table wine for enjoyment that supplemented the taste of food, that allowed people to converse, have something to sit around and talk among themselves. That was the first miracle. There is nothing you can do about it. It's the first miracle. Kaya dapat yun ma-appreciate. Inspire and move others in that frame of faith. And like the servants, work in that frame of faith. Kasi yung servant niya, bakit naman tayo i-give? Bakit natin ito pupunuin itong mga ceremonial jars? Wala naman seremonya. Wala namang ritual. Bakit natin pupunuin ng tubig ang ritual jars? Huwag na lang, nakakapagod. But no. Against their own reason, they believed in the higher reason, first of Mary, than of Jesus. Sabi ni Jesus, di gawin natin. Naiintindihan man natin o hindi. Siya ang may sabi, di gawin. And then, kaya sila ang unang nakasaksi ng himala. Hindi naman alam nung master of the feast na tubig lang yun na naging wine eh. Sinong nakakalam? Sila na umigib. Alam niyo kung sinong nakakakita ng himala ng Diyos? Sinong nakakapagpatunay ng kabutihan ng Diyos? Yung mga nagtatrabaho, yung mga naglilingkod, yung mga sumusunod. Kasi nakikita nila na ang ginagawa nila is turned into wine. Halimbawa, yung mga volunteers natin na gumagawa ng mga medical mission, dala-dala nila konting gamot, konting benda, konting ganito. Pero nakikita nila yung himala. Oras na nagpagamit sila sa Panginoon, nadala nila sa mga may sakit, yung nangyayaring kaligayahan sa mga pinuntahan nila, yung paggaling ng mga may sakit, at yung pagbabagong loob nila, naaalala nilang mahal sila ng Diyos, may ginagamit ng Diyos sa mga instruments para sila ipuntahan at mahalin, nakikita nila yung mga himala. Kaya ganun din yung mga singer, yung mga dancer na pagka sila nagbibigay ng pupuri sa Panginoon na galing sa puso, and with their high heart, they see how people are blessed, how people are edified, and because inigib nila yung tubig, nagtrabaho sila, naglingkod sila, kita nila yung himala. Ganun ang mga Bible study teachers. Ganon ang lahat ng naglilingkod. Sila ang nakakakita kung paano pinagpapala ng Diyos yung otherwise very mundane work nila. No, kung ginawa nila para sa iba, hindi naman magiging ganon ang talab. Gusto mong makita ang Diyos na naghihimala? Be like those servants that fetch the water. Yung mga iba doon, yung nag-enjoy, hindi naman nila alam yung nangyari himala eh. Yung mga uminom, beneficiary sila pero hindi nila alam ang nangyaring himala. Ang nakaalam, yung naglingkod. At siyempre si Mary. Nasa isang sulok siguro siya na nagpapasalamat sa Diyos. May ngiti sa kanyang labi. Sinabi niya, ay salamat, tuloy ang ligaya nito aking mga kabarangay na bukas balik na naman sa pagsasaka, sa pagkakarpentero, sa paglilinis ng mga kung ano-ano, sa paglalaba. At least umabahaba ang kanilang ligaya at pahinga. At hindi ba sabi ni Lord, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Na ang pagbibigay ng pahinga sa katawan, sa isip, sa damdamin, sa puso, is high religion.
Hindi mahahabang dasal, hindi mga usok-usok at mga kampana, hindi mga paghahampas sa sarili at mga pagdurusa, kundi pagpapasaya sa tao. Yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. Eh bakit mo lang naging born again Christian ka? Lalo kang lumungkot, lalo kang nasikil, lalo kang nagjeta, para ka ng skeleton, ka-fast every day. Pag umuulan, di ka na nababasa. Hindi ka natamaan ng patak ng ulan sa kapayatan. Yung ba ang gusto ni Jesus para sa'yo? Yun siguro ang gusto ng mga religious leaders. Dapat hinihiwalay natin kung ano talaga yung turo ni Jesus. Kaya pag binalikan mo yung Bible, magtataka ka, bakit yan ang first miracle? Yung iba nga hindi pa yung tinuturo eh. Sabi na huwag natin ito ituro. Baka mga tao mag-enjoy. Kaya nga nandiyan yan eh. Para natin pag-aralan. At isang magandang leksyon is to do something to help people be happy and stay happy. Counselor ka, may humihingi sa'yo ng payo. Anong ending ng payo mo? Para ba siya sumaya, lumaya, lumuwag ang buhay, o papayuhan man lang na lalo siya magpaapi, lalo siya magpahirap sa sarili, magpasensya na lang na magpasensya habang buhay, magpenitensya at magdusa. So pagka ganun kang klaseng counselor, kawawa ang counseling mo. Lahat ng lumapit kay Jesus, umuwing masaya. Dapat ganun ang talab ng ating ministry sa mga tao. So do it yourself as Jesus did. And intercede and help as Mary did. Talaga naman nag-intercede siya eh. At lahat tayo pwede mag-intercede. Ngayon, gusto niyo mag-intercede para sa mga tao, huwag niyo na sabihin kay Mary na, Mary, pray for us. Ikaw na mag-pray. Ba't mo pa siya uutusan? Nananahimik na nga siya eh. Ang mga tao kasi walang ginawa kundi utusan si Mary, pray for us. Sabi niya, bakit ako pinag-pray mo? Ba't di ka mag-pray? Kailangan pa dumaan talaga sa akin yan? 1 billion people praying to me 24/7. Paano ba ako magpapahinga? So kailangan tayo, ang gumawa ng ginawa ni Mary, huwag natin iutos sa kanya yung dapat ay ginagawa natin. Tayo ang mag-pray. Eh bakit po doon sa kwento? Eh wala ka naman doon sa kwento, kaya siya gumawa. Eh ngayon, buhay natin to, ikaw mag-pray. Ikaw mag-intercede. Ikaw maging sensitive. Do a Mary. Do not ask Mary to do it for you. And be an instrument as the servants did. Sayang ang religious jars, sayang ang religion kung hindi ito nagpapasaya. Yun ang mensahe ng mga jars na ginamit para sa kasiyahan. Hindi lang dapat nakataob yan dyan na walang laman. Dapat ay umaapaw. Pumupunta sa tao yung kasiyahan na gustong-gusto ng Diyos na ibigay sa kasiyahan. And of course, do something to help people and help yourself to be and to stay happy. Jesus wants you happy. And then turn water into wine by first recognizing the need. The need for wine, which really means the need for happiness. Recognize the need, the importance of happiness in people's lives. And turn water into wine by first being sensitive and kind to others and to yourself. Tayo nasa iba't ibang kasalan. Pero pareho rin yun. May mga taong nandun na may mga kailangan, kaya nga sila umattend doon kasi gusto nilang kumain. Gusto nilang masyahan.
Kaya nga nandiyan ang tao nabubuhay para bigyan ng Diyos ng kasiyahan. Let's be a Mary, let's be an instrument, let's be the workers, so that people will enjoy such things. Para tayo blessings sa iba. Hindi naman, nung nakita ni Mary ang wine, sabi niya, it's a sin. Hindi Sabi niya, wala nang wine, dapat dagdagan. And it's a great lesson. Baka naman mamaya malasing-lasing na kayo dyan. Tapos sabi kasi ng pastor namin yan. Hindi yan ang pinag-uusapang malasing. The wine is a symbol of enjoyment of anything. So, kung masarap na ulam yun, kung bagong labang kumot, ano man yun sa buhay nyo, pasarapin nyo yung buhay. Ang hirap-hirap namang humiga sa una na yung punda, nahihiwa ka na sa tiga sa dami ng dumi. Palambutin, lagyan ng pampabango. Yun ang wine ng iyong paghiga. Ang bahay, ayusin, lagyan ng mga palamuti na nakakapagpasaya. Pasayahin. Ang marriage nyo, mga kapatid na mga may asawa dyan, may mga partner dyan, pinapasayan nyo ba? Baka ang tagal ng walang wine. Ang tagal na. Wala na kayong kasiyahan, hindi na kayo humahalakhak, puro na lang kayo trabaho everyday, inaatupag, hindi niyo na pinapasaya ang isa't isa. Tatandaan nyo ang first miracle was to make life more enjoyable. Sa bahay nyo ba, yun yung wedding ninyo yun yung inyong reception. Sensitive ba kayo? Wala nang wine. May kinakain pa ba inyong mga anak? Minsan may mga magulang na saksakan ng batugan. Wala nang kinakain yung mga anak. Hindi na nga wine wala nang kanin. So sensitive ka. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. In your neighborhood, pinapaganda nyo ba yan? O kasama kayo sa nagkakalat, kasama tayo sa nagpapark sa mali, nagpapasikip sa traffic. Sa church ba, may wine pa? Tinitignan ba, ano kaya ang need ng church? Ano bang pwede kong idagdag dito? Kahit saan ka naroon, dapat para kang si Mary. Nagtitingin ka, ay walang ganito. Hindi reklamo ka ng reklamo. Ang gaspang-gaspang po ng toilet paper sa banyo, pastor. Eh di magdala ka na malambot. Ikaw ang nakakita na walang wine, hindi magdala ka, gumawa ka ng paraan dyan. Hindi yung puro kareklamo sa buhay. Ganun tayo dapat sa ating mga pamilya, mga kaibigan, be a Mary. Sensitive. At inilapit niya yon. Not that Jesus was not aware of it, but the story has it that somebody, a human being, will be sensitive to the need of another human being and will bring it to the attention of the divine. Not that the divine does not know it, but the divine wants to bless us through other people who intercede for us. So that we develop a chain of relationship, interrelation, needing one another, being happy together. Yun ang fellowship. Saan man kayo pupunta, tingnan nyo kung paano nyo mapapaganda, mapapasaya. Dadalaw kayo sa may sakit, lalo't may pera kayo. Alam nyo lalo na kapos, dumaan muna kayo sa kaheran ng ospital. Magkano na po ang balance as of this minute ni ganitong pasyente? Babayaran ko na po. At pagpasok mo doon sa kwarto, ang dala-dala mo resibo. Bayad na kayo up to today. Di ba ang saya na dala-dala? Kesa kung isang bulaklak na nakakahika. May dala ka o kaya binayaran mo ng konti. Kasi kayang-kaya natin gawin yun. Minsan hindi lang tayo sensitive. Hindi lang natin naiisip na dapat gawin. Pupunta ka sa mga lamay, magdala ka ng 20 siopaw. Kahit man lang konti, may maipakain doon. Huwag naman isang balding biskwet kasi nakakauhaw kainin yun. Pero kung yun na na-afford mo, pwede rin. Kung gusto natin mga kapatid, wherever we go, we can be a blessing. Dispenser of blessing. At ang makikita mong himala, ganito. Ang Diyos pala, pag may ginagawa kang little, pinaparami niya talaga. Parang yung bata na binigay niya yung konting tinapay niya at konting isda, ang dami na pakain, just because He was willing to give it. Pag willing tayo, marami tayong makikitang himala. At tulad nga ng ididiin natin, the jars were originally meant for just religious ritual, but now they were used for practical purposes na nagpapasaya. Jesus was turning the old religious jar into a new spiritual jar.
containing and dispensing the new and superior wine of God's love, kindness, and generosity. Revolutionary ang mensahe ni Jesus. Hindi masaya ang Diyos sa langit sa sitwasyon ng mga tao sa lupa at sa pagpapahirap sa kanila ng kanilang mga relihiyon. Kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang baluktot, liwanagan ng madilim, pasayahin ang mga anak ng Diyos. Jesus was turning religious ritual jars into a spiritual instrument of love, of mercy, of tenderness, and love. And Jesus was turning ritualistic religion into a practical movement of love. And remember, as if this is not obvious, that was the first miracle. Yun ang panganay na himala na dapat should inform all other spiritual realizations. It was very highly symbolic. Not to mention that it was also very practical. So a lesson for us is to turn religion into a useful and functional tool in satisfying practical daily needs of people. Ibaba ang langit, dalhin sa lupa. Kaya itinuro ni Jesus na dalangin, mapasa amin ang kaharian mo. Masunod ang loob mo dito sa lupa, gaya ng nasusunod yun sa langit. Hindi pinagpray na dalhin niyo po kami sa langit. Matagal pa yun. Ang prayer, mapasa amin ngayon na ang kaharian nyo. Masunod dito ang inyong mga patakaran, ang inyong mga katuruan, di para na rin kami ang nasa langit pag naging ganon. Yan ang kahulugan ng panalangin. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi sinabing bring us to heaven, but bring heaven down to us. And it happens when there are people like Mary, like the servants, and of course, by the power of Jesus. James 1:27. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan. Ang tunay daw, dalisay, sakdal, malinis, kaibig-ibig na relihiyon ay pagpapaginhawa sa mga nahihirapan, pagpapasaya sa mga nalulungkot, pagpapakain sa mga gutom, pagpapalaya sa mga bilanggo, pagpapaluwag ng dibdib ng mga nasisikipang huminga, pagpapasaya sa tao. High religion yun. Share, teach, articulate, and exhibit your faith through acts of kindness and consideration to other people's happiness and well-being. Pasayahin yung mga tao na malungkot. At kung masaya na sila, huwag kayong killjoy. High religion wants people to be rested, relaxed, happy. High religion is not killjoy. Is not a spoiler of people's fun tulad ng akala ng iba. So be a Mary, be sensitive. Sino ang mga bisita nyo sa inyong buhay na may kakapusan, kasalatan, na through your intercession, through your practical help, could be reached by the love of God. Dear God, buksan niyo po ang aming puso kung paano kami magiging tulad ni Mary at ng mga servants na naging kasangkapan sa pagpapasaya ng mga tao, pagdagdag ng kulay sa kanilang buhay.